Hello once again, mga kababayan. Dito ulit ang inyong doktor na probinsyano, si Dr. Alex. Sa pag-concert kanina sa live sa Facebook. Nag-live kasi tayo kanina sa Facebook. Live Facebook. Yung pang mga hindi pa po nakakalam, subukan po nating mag-live every day, every morning. Then we will do some singing. Yan. Because music is one of the best medicine. Pag daw muna tayong ano lang muna tayo, Tagalog, English. Bale, ano po ang pag-usapan natin ngayon? Kasama yung doktor yung paggamit ng mga tao sa Google. So kung maaari po iwasan yung gumamit, mag-search sa Google pag may nararamdaman kayo. Hindi po, that's not a good idea. That's not a good idea. So wag po kayong kung may nararamdaman po kayo, lumapit po kayo sa mga medical people, sa clinic, sa hospital, sa doktor, sa living person in authority like doctors, sa nurses, ganyan, medical staff. Huwag po sa Google. Pag may nararamdaman po kayo, huwag po kayo sa Google. Kasi lalo lang kayo matatakot. Lalo lang kayong you cannot even understand. Hindi naman sa ganun. Mahirapan lang kayo maintindihan yung sinesearch nyo. Lalo lang kayo matatakot. Huwag po kayo magsa-search sa Google. So, once na meron kayo nararamdaman, tignan nyo lang. Kung alam nyo naman po yan, kung more or less, kung saan related yung problema nyo mula ulo hanggang paa. So, if you think it's manageable, then it's okay. Obserbahan nyo. Pero pag something na duda ka, huwag kayo magtipid sa sarili nyo. Punta po kayo sa clinic, sa doktor mismo. Yan. Kasi marami ako na-encounter po pag pupunta sa clinic. Sus ko, katakot-takot na pala ilang taon na pala silang nagse-search sa Google. Kaya pagpunta doon, wala na, sarado na yung isip. Pag nagsasalita ka, wala na. Marami na silang alam na puro kaba na, takot. Kaya pag nagsasalita ka na, they're not even wants to listen. Mapapansin mo yung taong ang dami na niyang ni-research sa Google. Mapapansin mo pa talaga. Mapapansin ng doktor yan. Kaya ang pakiusap ng inyong lingkod, ang inyong probinsyanong doktor, kung may mararamdaman, it's either, I suggest it's better na you communicate with us. Kaya nga po tayo gumagawa ng ganito. You communicate with me, with us, through YouTube or through social media or Facebook, ganyan. Para magtanong, hindi yung sa Google kayo po mag-search. Kasi hindi po magiging negative po ang effect nun sa inyo. Di bali kung magkakatabi lang tayo, tapos may papaliwanag namin habang nagsisearch ka, may papaliwanag namin, mga ganyan. Mas maganda gumamit kayo ng mga Googles in other aspect like business, like your careers, like if you have some plans like cooking and everything, then you can search. Pero when it comes to health, bawal. Hindi naman bawal, pero it's not appropriate. Yan. So, yung Google na yan, iwasan nyo muna. You can use this computer in other way. Better in other way. Ganyan. So, kaya ko lang po naisip na ipaliwanag to dahil yan kasi na-encounter ko sa clinic. Yung mga nagsa-search. So, hindi maganda. It won't help. It won't help. So, what else? When it comes to Dr. Google na yan. Google. Diyan po kasi nag-start yung tinatawag nating anxiety disorder. Nagkakaroon kayo ng panic attack because of that. So, hindi po talaga magandang magiging effect sa health nyo. Una, sa isip nyo, emotion, and then of course susunod na yung
physical yung immune system nyo. Wala na. Sira na yung kung sira na yung concentration nyo, andun na yung negative sa mga isip nyo lahat. Kasama na po yan sa katawan, physical. Sunod-sunod na yan. Kaya hindi rin po talaga nakikita ko po kasi yung yung hindi magandang effect sa clinic, yung mga pasyente nakikita ko kawawa. Kasi ang hirap-hirap na pong ang hirap ng yung damage sa emotion nila and their mind. Parang ang hirap na pong kasi hindi naman ako psychiatrist. Though of course we know something about that, pero it's not our field. Pero alam niyo, nakakaawa talaga yung tao na parang kumbaga sa kumunoy parang wala nalunod na dun sa lumubog na siya dun sa kanyang kaisipan. Iyon na yung nakatatak na sa subconscious niya. Ang hirap na pong ang hirap ng paliwanagan yung mga taong ganun. Sila pagalit. Sila pa yung masungit. Sila yung magaling na siyempre kasi nabasa nila, pero wala. Kaya likewise with during namin yung medical schools namin, school days before, meron laging contradiction between likewise with laboratory results and the doctor. Dito po sa amin kasi, ina-advise namin, pag once na nagpa-laboratory po kayo, huwag nyo na pong balikan yung result sa laboratory. Huwag nyo nang balikan sa x-ray. It's all in the computer already. Synchronized na lahat yan. Ang problema po kasi, pag kinuna, binalikan yung result kasi excited kayo, kung ano-anong nababasa nyo dyan, wala na, nangangatal na kayo. Pagpunta nyo sa doktor, kesyo ganito, kesyo ganyan, wala na. Mas maganda po yung doktor mo nang makakita, and then ginagawa ko po kasi, iniisa-isa ko yan para mas maintindihan nyo, magandang impact. Huwag nyo pong, dito lang sa amin, I don't know, siyempre sa ibang sa labas ng hospital namin, saka labas ng bansa, any part of the world, kung pumupunta man kayo, depende po sa mga protocols nila, pero kung pwede din lang naman na doktor mo nang tumingin bago kayo at bibigyan lang kayo ng kopya bago kayo umalis sa clinic, then that's better. Huwag yung pangungunahan nyo ng excited kayo, kunin nyo na yung copy, ganito. Huwag po. Kaya at least kahit papano, kung napanood nyo ito, just relax. Wait for the doctor's comment. Wait for the doctor's recommendation and advice. Mas magandang ganon. Para lessen ang palpitate, nervyos, hindi kayo nagkakatulog, mainit ang ulan, ang sama ng effect sa katawan nyo po yun. Kaya, reminders po sa ating mga kababayan dyan, kakaintindi ng Tagalog, ng Pilipino, kapwa kong Pilipino, na pag kayo nagpapacheck up, antayin nyo yung doktor na mag-react. Huwag kayo magre-react agad na hindi pa kayo, based on the laboratory result, x-ray or whatever. At saka yung Google nga po, iwasan nyo yung mag-search at ganyan. Huwag nyo pangunahan yung doktor. Mas maganda huwag kayo sa computer makiusap. Mas maganda makiusap kayo sa buhay na na tao, na in authority. Yan po lang naman po ang gusto ko i-remind ngayong araw na to. Mabanggit na lang natin konti sa corona naman. Siyempre, dyan tayo. May nagtatanong kasi kung ano daw yung the best way gawin pag nag-grocery and everything, kung ano ba yan, ganyan. Siguro kung nag-grocery kayo, okay, you can use gloves if you want, then remove it after na lalabas na kayo sa grocery. Hindi naman practical na lahat na lang ng grocery sinasabon, inuugasan nyo, because ang mga coronavirus less naman po sa droplets, so more talaga on aerial talaga itong typical COVID-19 na ito. So huwag kayo masyadong ma-conscious dyan sa pinamili nyo sa groceries and everything. Basta siyempre pag fruits, gulay, and then wash it carefully. Hindi naman isa-isahin nyo lahat yung mga dilata, canned goods, ganyan. I don't think so. Basta stick on the protocol. Yan. Yun lang ang iano nyo sa buhay-buhay na ganyan. Tapos kung may mga expose man, napansin nyo na parang nabalitaan nyo yung ganito, ganyan, na-expose kayo, don't panic na naman. I-isolate nyo sarili nyo, observe for 2 weeks, kung wala naman kayong symptoms and everything, at alam nyo na-expose ka, lalo na sa mga kapamilya nyo sa bahay, so try to make a distance, mask, wear mask, hands washing, make the daily routine, you make a healthy lifestyle. Don't panic, don't panic. Just pray, God is with us.
Yan. So, yan ang gusto ko lang pong i-ano itong ano na to, vlog. About the computer, about our daily lives, about itong corona kasi nandiyan na rin po yan. At saka isa pa po, about the treatment as of itong madaling araw na to. Today is July 6. So, ngayon, yung mga previous na nakikita niyo sa social media about the treatment po, I'm sorry to say, pero wala po yan, hindi na effective itong mga antiviral na ganyan. Hindi po effective. So just ask your doctor's suggestion and everything. So wag po tayo masyadong makampante sa mga napapanood natin. So as of today, July 6, no cure. But there are some treatments the medical experts are trying to impose. Itong lalo na itong mga antiviral before na it's not it is being kumbaga hino-hold na yan ng mga WHO and everything. So that is not the solution anymore or even treatment, di na po yan inaano ngayon. So kung anong gusto nyo, itanong nyo kung anong treatment ng coronavirus ngayon, then talk to your doctor. Ganun po. So reminder ko lang po, mga kapwa kong Pilipino, kababayan, huwag kayo masyadong makampante sa mga napapanood nyo po sa social media. So treatment still uncertain. But cure, but treatment and all the safety procedures and the ginagawa ng hospital and medical management is still there. So let's stick with the advices of the medical experts. Yan, yun lang po. At para hindi po kayo boring. Have a nice day. Keep safe. Ang inyong probinsyanong doktor. Subscribe lang po kayo, Dr. Alexander O. Tan. Magla-live po tayo sa Facebook from time to time. I will try to do it every day with singing. I don't know. May nagsasuggest kanina kung if we can do it with exercise and music. Dancing. I don't know. I'm not sure. Pero siguro pwede ko kayong kantahan. Bye-bye na po ngayon. Yun lang. Keep safe.